Ito na, pinakainihintay ng mga viewers ko, Kuya Kim, kung magiging palakol ka, kailan ka huling sumibak? Tito. Ngayon, okay, doon na tayo sa medyo mas light-light naman, masyado kasing mabigat eh. Paano ba nagdumidiskarte si Kuya Kim nung binata siya sa babae? Na ako, alam mo, nung binata ko, may scooter ako. Oo. Kung sumakay ka sa scooter ko, tapos ka na. Wala na, uwi na kita. Doon ko nakuha ang misis ko. Malate ka pa, no? Oh, Malate. Ka pa. At hindi lang yan. Mayor ng Maynila ang tatay ko noon. I was the #1 councilor of the 5th District of Malate. Ay naku, ako ang prinsipe ng Malate noon. Talagang paikot-ikot ako sa Malate palagi on my vintage scooter. At naghahanap talaga ako ng pwede kong hiritan. Kasi single ako Hulaan noon ko sa Nakpil. Sa Nakpil. Nakpil, Remedios, Nakpil. Ang puntahan ko dyan, Blue Cafe, Insomnia, Penguin, paikot-ikot ako dyan. Hanggang nagbukas yung Republic of Malate. Yan ang mga puntahan ko dati. So ano ko noon ang image ko noon, hip, cool, I like fun, and I like to spoil whoever I date. Talagang, Paano mag-spoil ang I'll make you- prinsipe ng Maynila? I'll make you feel really good. I'll treat you to the best restaurants. I'll make you feel like a princess. Ganun ako nung binata ako. At isasakay kita sa scooter ko, at dahil kilala ko lahat ng mga owners ng mga restaurants noon, mga bars noon, magbabar hopping kami noon sa Nakpil sa Malate. Naglalakad lang o nakascooter ko. Iba yung may sikat, iba yung tatay mo, mayor, iba yun eh. Sikat ako noon. At ang yabang ko noon. Akala ko I was on top of the world. Pero alam mo, totoo noon, it seemed like I was on top of the world. I was the #1 councilor of Manila. Ang tatay ko, mayor. Pag uwi ko sa bahay, malungkot. Ayoko umuwi sa bahay ko na mag-isa. Kasi naiiyak ako sa lungkot. Solo ka na, hiwalay ka sa... Hiwalay ako. Okay. I had a house in Malate as well. My life felt so empty because I didn't have the Lord. I did not have purpose. I was in politics for the wrong reasons. I was in politics not to glorify my Lord, not for public service. I was in there for my fame and to please my family. Fame, power, money, and to please my dad. So I love my dad so much, I wanted to follow whatever he was advising me to do, which is to get into politics. Until I found my real calling, which is television. Okay. Yeah. Kaya ka umalis na ayaw mo yung politika. Ano yan termed out termed out na tatay ko for mayor. At ako nang papalit sa kanya. Wow. So sabi ko, naku, kailangan may exposure ako. I got myself into television through friends and connections, no? Si DJ Santa Ana, si Maria Ressa, nabigyan ako ng break. Okay. And then I realized that my real love and my real passion is television. Tapos, namatay si Ernie Baron. Walang kapalit. Ako ang pumalit. Yan ang dyan nagsimula yan. Negosyo ka ba na gusto mong ma-feature dito sa aming programa at dito sa aming podcast? Madali lang yan. All you have to do is contact this number below. Nakikita nyo naman, 0952-441-0172. Management yan ni Tio Bry. At sisiguraduhin namin, tulungan namin ang business mo at event mo na mailabas dito sa programa namin at malaman ng mga tao at makatulong din sa business mo. So ano pang hinihintay mo, tawagan mo na tong number na to at magtrabaho tayong dalawa. Alam mo kung sinong gustong pumalit sa'yo. May chismis ako sa'yo. Sinong gustong pumalit sa'yo? Sino? Ha? Si Nomer. Gusto niya. Si Nomer? Gusto niya. Gusto kong maging next na Hindi, pero very talented si Nomer. Magaling. Magaling, sobrang galing. Yun ang ano niya sa akin. Kaya idol kami nun ni Nomer. Kasi Una ko nakilala si Nomer sa Showtime. Hindi, Matanglawin muna. Tapos Showtime. Ang tagal na nun. That was maybe more than 10 years ago. Kaya yun. Ngayon, ano naman ang next? Okay. Ayon sa science, totoo ba na pag malibog ka, mataas ang testosterone? Of course. Baliktad. Kung mataas ang testosterone mo, malibog ka. The libog comes from testosterone, not the other way around. Okay. Mas mataas ang testosterone count mo, mas mataas ang sex drive mo. Because testosterone will drive the male for procreation. Kaya mataas ang testosterone para makarami tayo ng anak. That's for self-survival So pag mataas ang testosterone ng lalaki, ikaw ang alpha, mataas ang sex drive mo para makarami ka ng anak. Okay. Yan ang animal kingdom, ganyan. At ang tao, ganyan din. Komportable ka ba sabihin age mo? Oo naman. Ilan taong ka naman? 58. Okay. In 2 years, senior na ako Grabe. Akala ko mga nasa ano ka pa rin. Seryoso to 43, 44. 58 na ako, bro. 58, okay.
tama sa yung next question ko. Anong advice mo sa lalaki to maintain the high testosterone? To maintain high testosterone, especially at my age, at our age, mga 50s, you have to lift weights. And you have to lift weights intensely. When you say intensely may heavy? heavy. Ano? Heavy and often. Marami nagsasabi, matanda ka na. Pag matanda ka na, bawasan mo na yung pag-weights mo. Baka magkasakit ka niyan. Baka atakin ka sa puso, baliktad. Habang tumatanda ka, dapat mas matindi ang intensity mo. But you do it with the proper technique and the proper build-up. Huwag yung biglaan. Kita ko nga, CrossFit ka eh. CrossFit. Oh. Dapat mag-CrossFit ka pag matanda ka na. Because when you hit the age of 40 upwards, you lose about 1% of muscle a year. Ang tawag dyan, sarcopenia. 1 to 3% of muscle. Kaya mga matatanda hukluban eh, di ba? Nakabaluktot sila. Kasi wala ng core. Hindi nila kaya itaas ang katawan nila dahil wala na silang muscle doon eh. And to counteract the effects of sarcopenia and aging, you have to lift weights. More than endurance work. More than running, swimming. It really has to be muscle building, mobility, and flexibility. Tama. Yun din ako eh. Kaya rin kumbaga ako naman, 40s pa lang ako. Pero weights ka na? umaano na. Well, dati pa naman, mahilig naman ako mag-weights. It's just that mas sineseryosohan ko siya ngayon. Tsaka dapat hindi lang straight, bakal-bakal. Okay. Lagyan mo na ng mobility ngayon, CrossFit. Tsaka matagal yung stretching. Matagal na stretching. Tsaka may kasamang hingal. Dapat hinihingal ka ng konti. Ganun. CrossFit's like that eh. It combines endurance and then merong strength. And to do it together. Yeah. So ano mas mahirap kontrolin? Sa tingin mo, high blood pressure o temptation sa babae? Temptation sa babae. Ang high blood pressure, madali lang yan. Gamot lang yan, tapos na yan eh. Ang temptation sa babae, it's so available. Pagtingin mo sa Instagram, ang daming babae. Pagtingin mo sa kalye, maraming babae. Pagtingin mo sa Facebook, maraming babae. In the same way, marami rin lalaki para sa babae. Again, balik tayo dun sa preventive technique na tinuro sa akin ng pastor ko. Bouncing ball, starve the sumo. Okay, tatandaan ko yan. Bouncing ball, starve. Kasi pinapabounce ko talaga. Minsan tumatalon sila eh. Kaya mahirap eh. Ngayon, next question ko naman. Okay, anong pinaka-wild na nagawa ni Kuya Kim noon? Na talagang hindi mo makakalimutan? Pag sinabi ko rito, baka makulong tayo, Brad. Matindi. Ay, naku, buti nga walang telepono nung panahon na yun. Okay, pangalawang wild, yung pwede sabihin. Nung panahon na yun, pag sumama ka sa akin at nagpunta tayo sa bahay ko, tayo na. Tayo na. Yun ang paniniwala dati. At ganun yun. And kasi very aggressive ako noon. Of course, meron pang epekto ng alcohol. So, ganun. Kadalasan nung hitikan nung street party noon, college ako noon eh. Hitikan nung street party sa Malate. Diba? Di, tsaka mahilig ako sa noon. Ghosting. Pag nakuha mo na, oo, ayoko na. bye. Masama. Mas napakasama akong tao nun. Same. Pag binabalikan ko yung nakaraan ko, the old me, nalilito ko. It's not something to be proud of. It's not something to be proud of, yeah. Pero dati, looking at us dati, proud ka eh. Diba? Akala mo badge yun. Mismo. Nakama ko na yan. Mismo. Nagalaw ko na yan. Akala mo badge yun. Yung thrill, hindi yung libog eh. Yung trophy eh. Yung ego badge. But you're damaging others and you're damaging yourself. Oo. Mismo. Ito na, pinakainihintay ng mga viewers ko, Kuya Kim, kung magiging palakol ka, kailan ka huling sumibak? Kanina. Alam mo, pag when you're married, importante, yung pagsibak is a decision that you make together. Mismo. The urge will come and go. When you're almost 60, the urge is not much. But you have to tell yourself that at this certain point, I choose to do it. Yan. And you choose it together. Yan. It's a choice. Yeah. Okay, maraming salamat sa pag-guest mo ngayon, Kuya Kim. Talaga sobrang na-appreciate ko tong conversation natin. Bitin nga eh. Dami kong natututunan sa iyo. Nasi-shed mo yun. Lalo na yung pagmumotor Kasi ang dami kong, hindi yun yung mindset mentality ko. Kasi kotse pa rin eh. Natatakot talaga ako sa motor. Siguro nasanay nga lang din ako na yung mga nagmumotor na nakikita ko. Karamihan talaga. Kamote. Tekamots. Parang ganon. Pero yung mga nakikita ko kasi yung mga naka-big bike, yung mga grupo, maayos naman eh. Mga marami rin kamote dyan. Okay. Marami rin kamote dyan.
Ayun. So, any promotions na gusto mong podcast mo, Kuya Kim? Well, I'll be Sa mga starting a nanonood? podcast very soon Yan. under the Pod Network. Malapit yan. Maybe, kailan bang airing nito? Most likely, baka next week, ilagay ko na Mauna pa sa to, ano. mauna pa to. Mine is in about 2 weeks or next week. Oo. Dami mong alam. Ano ba title ng podcast? Lagi ko nakakalimutan yung... Ano ba Dami talaga? mo ng programa. Ano ba talaga? Ayun ang podcast ko under the Pod Network. Ano ba talaga? That's sponsored by the Pod Network and in Spotify Studios and Spotify as well. Panoorin natin yan. It will be, ang upload ko siguro every Saturday, once a week. At I started taping already 3 of my segments, no? 3 of my shows. And it's very exciting to do. Itong ginagawa natin, podcast ito. Oo, sobra. I Conversations I gusto enjoy ko eh. doing it and I also learn a lot of things from my guests. Hindi lang ako nagsasalita rito. I'll be guesting a lot of people. Pero itong podcast na to is tukol sa kaalaman at tukol sa buhay. So anything under the sun can be talked about from a Kuya Kim point of view. Mismo. Of course, and then I'm still on television. Continue to support TikTok Lock. At TikTok Lock po 11 o'clock to 12 o'clock araw-araw. Merong dami mong alam, Kuya Kim. Every Saturday po yan. 10 o'clock to 11 o'clock. At 24 oras. Kuya Kim, ano na sa 24 oras. Lahat po yan ay nasa GMA. Daming show. Grabe. Sana all. Ang Mabait si Lord. Lodi. Mabait si Lord. Ang Lodi ng media. Di ba? Mapa-social media, mapa-TV. Pero very active din tayo sa social media, of course. Yan. Importante yan eh. Importante. Importante yan. Ang social media ko naman, Kuya Kim Atienza sa Instagram, sa Facebook at sa TikTok, lahat yan, Kuya Kim Atienza. At very active ako dyan. Ang sumasagot po dyan ay hindi admin. Ako ang sumasagot dyan. Wow. I find time every day Wow. to reply to all the messages. Wow. Yeah. Galing. Ngayon. So maraming salamat Kuya Kim, talaga na-appreciate ko, 'di ba? Isang dream episode 'to para sa akin. Isang malaking karangalan to be on your first episode sa bago mong channel. Na iba naman ang Tio Bray. Yan. Pero pumunta rin tayo sa medyo bastos, no? Oh, medyo. Medyo, pero- Yun ilalagay ko sa channel ko isa. May value din naman. Oo. May paliwanag naman. May paliwanag. Yeah, may Yun paliwanag nga, maganda. naman. Pwede, Oo mayroon naman. talagang may sweet spot talaga yun eh, Kuya Naman, Kim. Eh. oo naman. Di ba? Magiging proud sa akin mama ko nito na nag-guess ka. Di ba? Yun ang ano na mama. Ipagmamalaki ko to eh, sa Amerika. Di ba? Yung mga nanonood. Grabe. So, sa mga maraming salamat. Mag-subscribe kayo sa Tio Bray Podcast. Subscribe din kayo dito sa Do You Think? Sa mga hindi makapag-subscribe sa Tio Bray Podcast, ibang programa ilalabas natin sa Do You Think. Follow din sa Spotify. All social media accounts, Facebook, Instagram, Twitter, pati TikTok, ilalabas namin to. So ito nga pala ang paborito niyong Tio, si Tio Bray. Siyempre, kasama natin si Kuya Kim. Di ba? Mas matanda pa si Tio saka kay Kuya. Di ba? Oo, yun. Maraming salamat. Thank you. Oh yeah, Urban Nation. Beat Shop. Here's another one. We got a situation right here. Sabi nila ako daw ay pablik